Ano ang pangalan ng bagong magiging sandil? Gaya ko ng isang baboy na inaalay sa mga diwata. Si Dayang Marikit. Ano? Nawawala si Usbo? Ngayon ang tanong, sino ang pumaslang sa kanya? Bakit tila malamig ka sa akin? Patawarin mo ko kung ako'y naging malamig sa iyo. Wala rito ang Iloy. Bakit ayaw niyo kaming tulutan? Ito ang bilin sa amin ng inyong anak. Nilusob sila ng mga mangangayaw na naparito at sila'y tanangay. Ngunit mali itong ginagawa mo. Ang angkinin ng Iloy na minahal ko at milahal rin ako, walang sino man ang makakaangkin sa aking Iloy. Kahit pa ang pinakamamahal kong kapatid. Nananabik na akong makita muli si Amaya. Maraming ipinahandang pangasi at tuba ang aking raha na manugang. Kaya magpakasaya tayo, magpakalasing tayo. Sige lang. Tila nahuli na ang aking pagdating, Uray Hilway. Tapos na ba ang naganap na pag-iisang dibdib? Ngayon na, Papo. Kaya't si Mangubat at ang kanyang bagong sandig ay nasa sa loob ng balay. Hindi ko na talaga maintindihan ang mga kinikilos ng ating rahan nitong mga nakaraang araw. Bakit ang napangasawa pa ni Bagani ang napili niyang maging panibagong sandil? Ngayon ay lalong nagpatunay sa akin at naliwanagan ako na si Manggubat ay hindi na dapat natin igalang o kilalanin pa sapagkat ang lahat ng kanyang ginagawa ay pawang kabuktutan. Hindi ko alam kung bakit ako nahuhumaling sa'yo. Ngunit masaya ako dahil isa ka na sa aking mga sandil. At hindi ka nagkamali ng iyong naging pasya. Ipinapangako ko yan. Matagal na akong walang tiwala sa ating raha. Sa pulpa nung pinawalang sala niya si Amaya sa pagpaslang sa aking ama. Tila kayo lamang nakakapagpigil sa akin na gawin ang mga nais ko. Ang away ako. Hayaan mo na muna si Amaya. Ang iyong panahon ay iyong ituon sa pangangalap at pagpapalaganap ng ating panig. Susunod, Uray Hilway. Sa pool nang ikaw ay bumalik, ay wala ka ng imik. Ano ba ang nangyari kanina nung ikaw ay umalis? Ano ang gumugulo sa'yo, Amaya? Sinabi nang huwag niyo na akong banggitin sa pangalan na iyan. Hindi ko nais na tawagin niyo ako sa ngalan na iyan. Paumanhin yang tersayang. Hindi ko sinasadyang tawagin ka sa tunay mong pangalan. Lumad, magtapat ka. Anong nangyari sa inyo? Magdamag kayong nawala. Si Amaya ang dapat sumagot niyan. Amaya, ano tahimik ka? Nabigo ako matagpuan ng aking Iloy. Mukhang kailan may hindi na kami magtatagpo. Marahil ay hindi pa napapanahon upang kayo magkasama ng iyong Iloy. Paumanhin rin, Iloy. Hindi ko sinasadyang kayo yaking masigawan. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Pagkat wala kang maaaring gawing mali na aking ikagagalit. Sana nga'y totoo ang inyong sinambit. Sana nga'y hindi niyo ako kamuhiyan na naman ang aking maging pagkakasala. Ang mahal na Hara. Hara, hindi namin inaasahan ang maaga ninyong pagbabalik. Totoo ba ang aking narinig? Nabalak ng aking bana makipag-isang dibdib kay Marikit?
Bakit hindi kayo makasagot? Totoo ang inyong mga narinig. Ngunit, iyo'y naganap na kaninang umaga. Magkatali na ngayon ang Raha at si Dayang Marikit. Siya na ang bagong sandil ng inyong bana. Anong naganap? Sandali lamang tayong nawala. Nakipag-isang dibdib si Marikit eh. Raha Manggubat? Ka na, ganda. Hindi ko maintindihan kung bakit nais mong umuwi agad. Gusto ko pang magsaya doon sa pagdiriwang. Halika na, bumalik tayo doon. Lamita, lango ka na. Magpahinga ka na, tayo na. Bumalik na ang punong alabay. Sana'y nakabalik ka ng maaga nang nasaksihan mo ang pakikipag-isang dibdib ng aking anak, si Raha. Manggubat. Hindi ko akalaing sa aking pagbabalik ay may bago ka na palang sandil. Batid ko ang naganap at hindi ko yun maunawaan. Labis na iniibig ni Marikit si Bagani. Sa anong kadahilanan, bakit nakipag-isang dibdib siya sa Raha? Tunay niyang may itinatagong talino ang punong alabay. Tama nga ang kutob ko. Kayo ang nagtulak kay Marikit upang makipag-isang dibdib sa Raha. Ngunit bakit mo nagawa yun? Mag-ingat tayo. Sandali lamang, bakit itiwan mo? Nais mong malaman kung bakit nakipag-isang dibdib si Marikit sa Raha? Kung matalino ka talaga, dapat alam mo ang sagot. Wala ka talagang pinagbago diyan, Lamitan. Handa ka ipahama kahit sino. Kahit ang iyong bana at ang sarili mong anak. Makuha mo lang ang maitim mong binabalak. Huwag mong pagsalitaan ng masama ang kapatid ko. Ikaw ang may kasalanan. Matayog ang pangarap mo. Sa akala mo ba ipapayag kaming maging kapantay ka o makataas ka sa amin? Yan ba ang kadahilanan kung bakit nyo nagawa yun? Ang pigilan ako sa akala niyong pangarap ko. Oo! Dahil napakatayog ng pangarap mo, hindi mo makakailayon. At hindi ka namin papayagan. Sulit na tayo. Saan? Dito dyan. Galit ka ba? Wala akong karapatang magalit sa'yo. Lalo na't kung ito ang iyong nais. Ngunit nais kong makadaupang palad ang bagong sandil nang sa gayon ay magkasundo kami hinggil sa mga tungkulin at karapatan ng isa't isa. Maaari mo ba kaming iwan? Lumapit ka dito.
Wala akong imik. Nung unang mag-uwi dito ng sandil ang aking pana. Ng pangalawa o ng pangatlo, tinanggap ko sila tinuring na kaanak. Ngunit ikaw, na naging asawa ng aking panganay, paano kita matatanggap? Oo nga't hiwalay na kayo. At kinilala ito ng lahat. Ngunit wala ka bang natitira? Pandidiri sa iyong sarili. Upang gawin mong bana ang ama ni Bagani. Patawarin niyo po. Hindi ko rin naman gusto mangyari ito. Sinunod ko lang ang kagustuhan ng aking Iloy. Patawarin niyo po. Patawarin niyo po. Si Dian Lamitan. Ang may kagagawan kung bakit ka naging sandil ng aking bana. Hindi ko kayang sawayin ang nais niya. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Iloy! Iloy, batid mo bang naganap? Itong dahilan kaya narito ka, hindi ba? Huli na. Hindi ko na napigilan ang lahat. Iloy, naawa ako sa inyo. Batid ko nagdurugo ang puso mo sa pangyayaring ito. Huwag mo akong kaapaan, Bano. Pagkat tinitiyak ko sa'yo na walang makakapalit sa aking katayuan sa puod na ito. Dalang, tila mukhang balisa ka. Ano pa ba ang gumugulo sa iyong isipan? Lalo na't mukhang tanggap na naman ng iyong anak kung anong kanyang kinasapitan. Nagtataka lamang ako sa aking anak. Nararamdaman kong may tinatago siyang isang bagay sa akin. Itinatagong ano? Hindi ko mawari. Ngunit hindi maaaring magkamali ang aking kutob. May nililihim sa akin ng aking anak. Ganun pala ang naganap kay Dalang. Kinuha na ibang mangangayaw. Kawawang babae. Kaawa nga si Amaya. Hindi man natagpuan ng kanyang ina. Yoyo Awi? Amaya, pinalulungkot kung hindi kayo nagtagpo ng iyong Iloy. Yoyo Awi, ayoko munang pag-usapan ng tungkol dito. Totoo ba ang aking narinig? Na si Marikit at ang Rahay ng isang dibdib? Ikinagulat din namin ang kanilang pag-iisang dibdib. Kagaya mo, hindi namin inaasahan ang mangyari ito. Ginawa lamang yun ni Dian Lamitan. Upang siya ang magkaroon ng kapangyarihan dito sa ating poon. Kung ganoon, nagtagumpay siya. Sa nangyari, mas higit siyang mapapalapit sa Raha. Nag-aalala ako para sa iyo, Amaya. Batid kung ikaw una mapapahamak sa kaganapang ito. Tama ka dyan, Ahak. Ako talaga ang mapapahamak sa gagawin ni Dian Lamitan. Kung gayo'y aalalahanin kong muli ang iyong kaligtasan. Yoyo Awi, nag-aalala rin ako sa aking sarili
Huli na upang takasan ko ito. Ngayon pa na hindi ko nahanap ang aking Iloy. Kung ano man ang nais lang gawin sa akin, wala akong magagawa kundi tanggapin yan. Kung buhay pa sana ang aking anak, kung hindi ito nailaglag, hindi sana ako magagawang ipaasawa ng aking Iloy sa Raha. Hindi ko sana kinamumuhian ang sarili ko. Panginoon? Bakit hindi ako lumaban upang mabuhay ang aking sanggol? Bakit hinayaan ko siyang mawala? Bitawan mo ko, Kay. Iwan mo ko. Patawarin mo. Patawarin mo ang iyong ina. Patawarin. Napagdalahan na ng kanyang agahan ng inyong bagong sandil. Ngunit napag-alaman ko sa kasamahan kong hayahay na hindi niya ito ginalaw. Hindi maaaring hindi kumain ang aking bagong sandil, bayan. Kaya't maganda ka ng bagong makakain at ako magdadala nito sa kanya. Mahal na Kapunuan. Natutuwa ako at inaalala mo ang aking anak. Hindi ako nagkamali na ikaw ang kanya nakaisang dibdib. Salamat sa iyong pagtitiwala, Dian Lamita. Naparito ba kayo upang dalawin ang aking asawa? Hindi lang yan ang aming sadya, dakilang Kapunuan. Ano ang inyong hiling kung gayon? Magwika kayo. Gagawin kong aking lubos na makakaya upang mapagbigyan ko kayo. Kanino yung pagkain inihanda mo? Nakalaan ito kay Dayang Marikit na ipinag-utos ng inyong bana. Nasaan si Manggubat? Nasa labas ng inyong balay. Kausap si Dian Lamitan. Dalhin mo ko sa kanya. Hindi ko maaaring ibigay ang hinihiling ninyo. Lalo pat walang dahilan upang ipag-utos ko sa mga babaylan na tanggalin si Amaya bilang punong alabay. Lalo pat may ginawa siyang malasakit sa ating puod. Batid namin yon, Raha, na si Amaya ang dahilan kung bakit nailigtas ang buong puod sa bukal na nagbibigay ng sakit. Subalit si Amaya rin ay marami ng kasalanang nagawa sa akin. At ako'y lubos na nababahala sapagkat hanggang ngayon ay nagtatamasa pa rin siya ng mataas na katungkulan. Katungkulan yun na kanyang pinaghirapan. Kaya't karapat dapat siya doon. Ngunit dakilang Kapunuan, si Amaya ay isa lamang alabay ng inyong mga babaylan. Oo nga't malaki ang nagawa niya sa ating puod. Ngunit mas mahalaga ba siya sa inyo kaysa sa ina ng inyong bagong sandil? At ako'y lubos na magdaramdam, Raha, kung hindi niyo mapapagbigyan ng aking munting kahilingan. At hindi niyo naman nanaisin na sumama ang loob ng aking kapatid na tinuturing niyo na rin ina. Hindi. Hindi ko nais na sumama ang loob sa akin ni Dian Lamita. Kung kaya't, bigyan niyo ako ng sapat na panahon upang pag-isipan ko ang inyong kahilingan. Maraming salamat, Kapunuan. Ano ang kanilang hinihiling sa'yo, Manggubat? Hindi pa man nagtatagal ang iyong pakikisama sa iyong bagong sandil ay tila
hiningan ka na kaagad ng kahilingan ng kanyang mga kaanak. Lingayan, wala akong nakikitang masama sa kanilang kahilingan. Lalo pat kaanak ko na rin si Dian Lamitan. Paroroon ako ngayon din sa mga babaylan upang makipag-usap sa kanila hinggil sa inyong kahilingan. Tayo may paalam na. Para Lingayan? Magpapaalam na kami. Bakit paroroon sa mga babaylan ng aking bana? Ano ang hiniling ninyo sa kanya? Ipagpatawad mo, Hara. Ngunit hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Ipinag-uutos ko na magsalita ka. Ano ang hiniling ninyo sa kanya? At anong gagawin mo kapag hindi kita sinunod? Aalis ka ba, Umbo Amaya? Oo, papatungo kay Hara Lingayan sapagkat ibabalita ko sa kanya ang tungkol kay Bagani. Anong meron sa Ginoo, Umbo? Hindi ko manahanap ang aking Iloy. Meron pang dayan upang ako'y maging masaya sapagkat ligtas si Bagani. Sa pagkakaalam ko ay umalaot na sila kagabi pa. Kaya malamang yan nandun na sila sa kanilang puod. Dato, narito ang mga bulawang na pagbilhan mula sa ating mga bihag. Hawakan mo muna yan upang may pagpalit natin yan sa pagkain na iuuwi natin sa ating akop. Kung gayon, tayo na sa pamilihan na makapamili tayo ng mga pagkain. Ito ang dahilan kung bakit ninyo pinilit si Marikit na makaisang dibdib ni Mangubat, hindi ba? Upang magawa ninyo ang lahat ng inyong naisin sa aming pood. Hindi ako nagkamali ng paghuhusga sa iyo, Lamitan. Hindi ka lamang masamang asawa. Masama ka ring tao. Tawagin mo na ako kahit na anong nais mo. Hindi ako matitinag. Sapagkat tanggap ko kung ano ako. Hindi tulad mo na sunod-sunuran lamang. Hindi mo sasaktan ang aking kapatid dahil malalaman ito ng Raha at tinitiyak ko sa'yo, hindi niya ito maiibigan. Sinasabi ko na nga ba? At tama rin ang panghuhusga ko sa'yo, Lingay. At ngayon, alam ko na kung kanino nagmana si Bagani. Hindi mo na ako mapapangibabawan. Lingayan? Oo, ikaw ang unang asawa. Ngunit ang aking anak, ang pinakabata at pinakabago. Mahal na Kapunuan, hindi ko inaasahan ang inyong pagdating ngayon. Lalo't alam kong abala kayo sa inyong bagong sandig. Ano ang may paglilingkod namin sa inyo? Isang kahilingan ang hindi ko maaaring tanggihan. Batid kong si Amaya ang iyong napipisil na humalili sa iyo. Dahil sa kanyang ipinamalas, hindi na ako magtataka kung bakit. Ngunit, nais kong baguhin ninyo ang inyong pasya. Sa halip na itaas, nais kong tanggalin ninyo siya sa kanyang katungkulan. Kapunuan, ngunit bakit? Sa anong kadahilanan? Ipagpaumanin ninyo, mahal kong Kapunuan, subalit wala akong nalalamang dahilan upang gawin ang inyong hinihingi. Susundin mo ko, Rahilway. At hindi maaaring hindi. Dahil kapag nagkagayon, nangangahulugan ito na hindi nyo na ako ginagalang.
ginagawang kasalanan upang parusahan mo. Kaya't mawalang galang muli, hindi ako magbibitiw bilang alabay. Humahanga ako sa inyong kaisugan. Sino kayo? At sino ang inyong tinig? Ako si Dato Bagani. Ikinalulugod kita makilala at diyan ni Hunter Sayang. May loob sa ating balay! Nawawala ang kampilan ni Dato Bugna. Kilala ko ang kampilang ito. Saan mo ito nakuha? Sa balay ni Dalang at ang anak niyang si Yang Tersayang. May karapatan si Amaya na ipaglaban ang kanyang katayuan. Anong uri ka ng asawa? Pipiliin mo pang kampihan ang isang lapastangan sa iyong asawa? Kailangan ko ng iyong tulong, Dato. Nais kong hilingin ang iyong tulong na paslangin ang aking bana. Hindi na ako natutuwa sa pagtatalong ito. Mahal na Kapunuan, may paraan. Kailangang patunayang muli ni Amaya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsulong. Ito ang magtatakda ng kanyang kapalaran.